Narinig ni Mando lahat ng pinag-usapan nila Sam about sa ginawa nila kay Bebang. I have the evidence, and I have a copy of it. Do you want to hear it? Like what we planned, nailagay ni Wilma yung wallet ko sa bag ni Bebang para matanggal siya. At nangyari naman. Maganda ka naman talaga, Wendy. Kaya madami pang magkakagusto sa'yo. Yung wala kang kaagaw. Alam ko naman talaga, Bibs, na maganda ako. Tsaka, alam ko naman din yung taken na siya. Tsaka, wala akong balak agawin siya. Lalo na si Wilmang jowa niya. Ha? Si Wilma? Bili muna tayo pagkain. Di kasi ako makakain sa bahay. Kasi ako pumasok. Tara. Hi, Bebang and Wendy. Ano sa inyo? Mukha atang hindi nyo kasama si Mando. Bib, kain muna tayo. Total, maaga pa naman. Sige, Wendy. Nga pala, nasan nga pala si Mando? Bakit wala yata siyang paramdam? Oo nga, Bib. Di ko rin napansin si Mando nung pumasok ako sa mansyon. Baka may nangyaring hindi maganda kay Mando, Wendy. Pag hindi pa rin natin siya nakita sa mansyon, puntahan na natin siya sa kanila. Malaki na si Mando. Kaya niya yung sarili niya. Pero, hanap din naman si Mando. Toby ba? Siyempre, Wendy, nag-aalala ako kay Mando. Kaibigan natin siya eh. Pag may problema tayo, lagi siyang nandyan para sa atin. Baka kung kailan siya naman yung may problema, doon naman tayo wala. Ay, naku, Bib. Masyado kang negative. O siya, tara na. Tapos na akong kumain. Baka maliit pa tayo. Akong pagka kahit sino ba yan, aking sinimulan, pangakong wala ng katapusan. Oh, kilay pa lang ay pamatay na, tayong dalawa ay bagay, puso mo sa akin ay ibigay. O ano, babes? Ready ka na ba pumasok? Kasi ako, ready na. Araw-araw pa. Kaso, sayang, ikaw walang kakakiligan din. Wala naman si Sir Carlos, wala din si Mando, wala nakakakilig sa araw mo ngayon. Puro kakalukuhan, Wendy. Tara na pumasok. Hindi ko kailangan ng kilig-kilig. Sanay na ako na walang ibang katabi kundi ikaw, kundi ikaw. Huli! Nakatingin sa akin! May sasabihin ka, no? Wala? Di ako nakatingin sa'yo. Weh, kanina pa kita napapasin, nakatingin ka sa akin eh. Ha? Di Huwag ka palingero. Weh, may gusto ka sa akin, no? Ako? May gusto sa'yo? Never in your dreams. Ay nako, miss. Alam ko na yung mga ganyang ngiti at banatan mo eh. Hoy, Tomas, huwag kang pilingero. Wala akong gusto sa'yo. Hindi ako nagkakagusto sa may mga jowa. Hindi ako maging kabit. Ha? Anong jowa? Eh, hindi pa naman ako sinasagot nun. Ha? Hindi niya jowa si Wilma? Pero sabi niya, hindi pa siya sinasagot. So, ibig sabihin, nanglelegaw siya. Ay, wala pa rin kami pag-asa. Ayan ka na naman, miss. Nakatunga ka na naman. Ha? Huwag mo akong kausapin. Ang gulo mo naman, miss. Minsan ang bait mo, tapos ngayon ang sungit mo. Basta-basta, huwag mo akong kausapin. Naiirita ako sa'yo. Huwag kang ganyan. Tatanda kang dalaga niyan. Mas bagay sa'yo, nakangiti ka. Huwag kang ganyan. Ayokong ma-fool sa'yo. Buisit ka. Masyado kang buliro. Ayun o, bagay naman pala sa'yo, nakangiti. Napakalapit mo. May mali na naman ba ako nasabi? Malis na naman ako sa jabulay.
Sir? Oh, bakit, Wendy? Sir? Nakabalik ka na pala? Hindi ba obvious? Ay, si Sir nga ito. Kailangan mo lang ito ni Bibs. Wendy, nandito ako! Bakit? Bibs! Pumalik na si Sir Carlos galing US. Grabe, napaka-pogi pa rin talaga niya. Nako, Wenz, ayan ka na naman. Baka may makarinig sa'yo. Marinig pa tayo ng Ma'am Cristela. Bibs, hindi ako pwede magkamali. Si Sir Carlos yun. Kinausap pa nga ako eh. Sabi niya, obis ba? Bibs! Ay, si Sir Carlos pababa na. Grabe, ang pogi niya talaga. Wendy, pagtigla mo ako ng kape. Yes, sir. Sumunod ka sa akin. Opo, sir. Sir? Kamusta ka na, babe? Okay lang po, sir. Kayo po, kamusta? Don't worry, I'm okay. Hindi ko lang mali sa isip yung kay Dad. Buti na lang, okay na siya. Ay, ganun po ba, sir? Hindi naman po sa nangihimasok ako sa buhay niyo. Ano po bang nangyari sa dad niyo? My dad was diagnosed with heart disease. Hindi ko ma-explain kung ano yung mararamdaman ko nung nakita ko siya. Sorry po, sir. Grabe po pala yung nangyari sa dad niyo. Dapat po pala hindi na ako nagtanong. No, it's fine. Na-appreciate ko nga yung ginawa mo eh. Alam mo, first time ko lang nakamit ng isang taong kagaya mo. Sobrang ganang love ko sa'yo. Bebang, alam mo, first impression ko sa'yo. Ikaw yung tipong makulit at ang habol ng pera. Pero nagkamali pala ako, no? Okay ka din pala. Kasi sarili ko lang kasi iniisip ko nung time na yun. Okay lang po yun, sir. Pwede niyo po ako sabihan ng problema niyo. Makikinig po ako. Thank you, babe. Sa wakas, may isang tao nang nakakaintindi sa akin. Alam mo naman si Ate Cristela, puro business na lang at sermon ang ginagawa niya sa akin. Tapos si Chad naman, busy din. Kaya wala talaga akong masabihan ng problema ko. Anyway, bakit kaya nagawa sa'yo ni Sam na i-set up ka? Hindi ko din po alam, sir. Okay na po yun. Ang mahalaga po may trabaho na ako ulit. Hindi ka sanay para ako'y tumatak sa akin di malulumbay. Di ko Grabe, Bibs. Dito na si Sir Carlos. Di ako makapaniwala. Kakakiling, tinawag ka pa talaga niya. Ano pinag-usapan niyo? Oo nga, Wendy. Hindi ako makapaniwala na bumalik na siya. Yung pinag-usapan namin kanina. Wala yun. Nag-share lang siya ng problema niya sa akin kung bakit nawala siya. Yun pala, may sakit yung dad nila. Alam mo yun, ang yaman nga nila, pero ang lungkot naman ng buhay niya. Ay, kakasad naman yun. Buti pa tayo, mahirap tayo, pero healthy at masaya. Oo nga, Wendy. Tara, puntahan na natin si Mando.